Yema cake na super sarap at lambot at napaka-creamy na yema frosting. Tingin pa lang nakakatakam na. Patok ito pang negosyo at sure na ubos agad ito. Team lang po ito at napakadali lang gawin. Kung gusto niyo malaman kung paano gawin ang yema cake, tara, umpisahan na natin. At dito sa ating mixing bowl, maglagay lang ng 1 1/4 cup ng cake flour at 1 1/2 teaspoon ng baking powder at half teaspoon ng asin. Isip lang po natin ito para matanggal ang mga buo-buong harina. At ilagay na ang half cup ng white sugar at imix-mix lang natin ang mga dry ingredients. At meron tayo dito 4 egg yolks at half cup ng gatas. Tinimplang gatas ko lang po ito. 1/4 cup ng vegetable oil. Kahit anong brand ay pwede po. At lagyan din natin ng 1 teaspoon ng vanilla extract at imix-mix lang po natin ito. Tsaka natin ihalo ang mixture dito sa ating dry ingredients at imix-mix lang po natin. Kung wala po kayong cake flour, pwede naman po ang all-purpose flour. At kapag ganito na ang consistency, itabi lang muna natin at gagawa muna tayo ng mirang. Kailangan lang natin dito ay 4 pieces ng egg whites at 1/4 teaspoon ng cream of tartar. Kung wala kayong cream of tartar, pwede naman po ang lemon juice or white vinegar. At lagyan lang natin ng 1/3 cup ng white sugar. Paunti-unti lang ang paglagay. Tuloy lang ang pagmix hanggang sa maging ganito na ang consistency ng ating mirang. At ilagay na po natin ang mirang dito sa ating cake batter. At hatiin lang natin sa 3 ang paglagay ng ating mirang. At dahan-dahan lang po sa pagmix. Ganyan lang po. Hanggang sa malagay na natin lahat ang mirang. At huwag po natin itong i-overmix kung gusto nating maganda ang kalalabasan ng ating yema cake. Ilalagay ko na lang po ang ating mga ingredients sa comment section sa baba para kung gusto niyo gayahin ang ating recipe, madali niyo nang pumasundan. Ayan, at pwede na natin ito ilagay sa ating baking pan. Naubusan ang lolo nyo ng parchment paper, kaya naglagay na lang ako ng oil at konting harina. At itap lang natin para mawala ang mga bubbles. At steam lang po natin ito ng 40 minutes. After 40 minutes, off na natin ang stove. Hayaan lang natin ito ng 10 minutes para hindi mag-shrink ang ating cake. Ganyan lang po, naka-open, huwag na ibalik ang takip. At i-unmold lang natin ang ating cake. At gagawa muna tayo ng yema frosting natin. Kailangan lang natin dito ay 3 pieces ng egg yolks, 3/4 cup ng gatas, at 1 teaspoon ng all-purpose flour. I-mix-mix lang natin ito. At kapag nawala na ang buo-buong harina, ibuhos na natin dito. At lagyan lang natin ng 1 can ng condensed milk at half teaspoon ng asin. I-mix-mix muna natin itong mabuti, tsaka natin ito isalang. Continuous lang po ang pag-mix hanggang sa lumapot ang ating mixture. At lagyan lang natin ng 1 teaspoon ng vanilla extract at i-mix-mix lang natin. After 10 minutes, ready na ang ating yema frosting. At hinati ko lang ang ating cake. Lagyan lang natin ito ng palaman. At lagyan rin natin ito ng cheese. Malinis po ang kamay ko, mga kakusina. Kasi naghugas po ako ng kamay kahapon. Charot! Napaka-creamy ng ating yema frosting, oh. Overload tayo sa cheese, mga kakusina. At ayan na po, may masarap at malambot na tayong yema cake. Napakasarap kasi pag maraming cheese. Sa itsura pa lang ng ating cake, napakalambot na tingnan. Kayang-kaya nyo rin po ito gawin. Napakadali lang po. Napakasarap po nito ihanda sa kahit anong okasyon. Kaya subukan nyo na po ang ating recipe. Maganda rin ito pang negosyo. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po.